Priscilla Mireles, niligawan umano ng multo. Nagpapatrol Marie Lozano. Lakas loob na ikinwento ngayon ni Angelica Jones ang karanasan niya sa multo. Nung una'y nag-alangan pa siyang magkwento dahil baka mapagkamalan daw siyang gumigimik lang. Ayon kay Angelica, may third eye siya. 14 anyos pa lang daw siya nang tangkain siyang halayin ng multo. Sinakal ako. Tuwing gabi, sinasampal ako ng mama ko para magising. Talagang hindi ako makahinga at nakikita ko yung mukha niya talaga. Ayon kay Angelica, lagi raw siyang dinadalaw ng multo sa pagtulog. Gabi-gabi may humahalik sa akin na mabalahibo. So ayaw ko lang imulat yung mata ko dahil ayaw kong makita. Ikinuwento rin ni Miss Earth Priscilla Mireles ang kakaibang engkwentro niya sa multo. Maliit pa daw siya ng muntik siyang nakawin ng multo sa duyan. What happened was that one of the spirits fell in love for me, and I was a baby. And the spirit was bringing me with him, but my lucky was that the spirit, because it was raining really strong, I fall from his arms, and that's why I was back. Gayunman, nilinaw ni na Angelica at Priscilla na ang pagkwento nila sa kanilang karanasan sa multo ay hindi umano panghihikayat na maniwala ang tao sa multo at espiritu. Pero ayon kay Angelica, dasal pa rin ang pinakamainam na pananggalang. Marie Lozano, Patrol ng Pilipino. Sa pagbabalik ng TV Patrol World, pagpapakita umano ng mga multo, patok sa internet. Milyonaryo sa Deal or No Deal, sinariwa ang pagtulong ng namatay na anak para siya'y manalo. Aubrey Miles, agaw pansin sa Halloween party. Nakikipag-ugnayan pa rin sa iba't ibang paraan ang mga namayapa nating mahal sa buhay ayon sa isang paranormal expert. Sang-ayon naman dito ang pamilya ng isa sa mga biktima ng pagsabog sa Glorieta 2 na nagsabing nakikipag-usap pa rin sa kanila hanggang ngayon ang yumaong kaanak. Nagpapatrol, Man Makabagal. Sa halip na magtungo sa sementeryo na nakagawian na nila taon-taon, na malagi sa bahay ngayong undas ang pamilya Bidamo. Narito kasi ang mga abo ng panganay nilang si Nino. Siya lang yung iniilawan namin. Isa si Nino sa 11 nasawi sa pagsabog sa Glorieta 2 noong October 19. IT programmer si Nino sa Makati. Kakapananghalian pa lang at paalis na ng maganap ang pagsabog. Naiwan niya ang kanyang 4 na taong gulang na anak. Ngayong undas, lalong nanariwa sa pamilya Bidamo ang sakit na iniwan ng pagkamatay ni Nino. Yung pagmamahal sa amin, sa daddy niya, sa kapatid niya, sa anak niya, yun ang hahanapin namin sa kanya. Ngayon lang naalala ni Aling Sinaida na may mga pangitain na sa panaginip mismo ni Nino bago ito mamatay. Kasi may third eye yan eh. Marami premonitions sa kanya na sinasabi sa amin before he left. Nagsisisigaw sa ating gabi yan eh. Pagbaba ko, ano na baka ako nakakabing gano'n? May, kinukuha na nila ako, sabing gano'n. Huwag ka akong sumama. Pumasok daw itong kataon, may pinasok. Nung tignan niya, siya yung nakahiga. Ngayon daw ay nagpapakita si Nino sa kanyang asawa at nakikipag-usap sa paboritong lugar na ito sa kanilang sofa. Nagkakausap pa rin sila kahit paano. Si Mami, no, kung may third eye, sana nakikita niya ako ngayon. Ayon kay paranormal expert Jaime Lecauco, totoong may mga nakakakita ng mga mangyayari sa hinaharap. And there are many stories where before an event happens, nalalaman natin ang mangyayari. That's called precognition, technically, no? Meaning to know beforehand. Ako personally, bilang isang pare, may mga pagkakataon na nakikita ko yung mga kilala kong namatay, no? Isa lang ang pakahulugan ko doon, isa lang ang interpretation ko doon, humihingi sila ng panalangin. Nangungunila pa rin kay Nino ang pamilya Bidamo. Pero kahit papaano, kontento na sila sa paniniwalang nakikipag-ugnayan pa rin sa kanila si Nino mula sa kabilang buhay. Maan Makapagal, Patrol ng Pilipino. Patok sa internet lalo na tuwing undas ang sinasabing sighting sa mga multo o ligaw na kaluluwa at mga pangyayaring hindi ba ipaliwanag. Nagpapatrol, Paul Henson. Ito ang araw ng mga kaluluwang gumagala. Nakikisalo umano ang mga kaluluwa sa habag ng kanilang naiwang pamilya.
tanging tanglaw ng kandila ang gagabay sa kanila pabalik sa kabilang buhay. Pero may mga kaluluwa umanong hindi makita ang daan. Marami ng mga kwento ng mga kaluluwang ligaw, humihingi ng awa at tulong sa mundo ng mga buhay. Ngayon, ang mga kaluluwang hindi matahimik, naliligaw na rin sa cyberspace. Nagkalat ngayon sa internet ang umano'y sightings ng mga multo. Babala sa mga magsasakay ng di kilalang pasahero, gaya ng barkadang ito sa Portugal na pinara ng misteryosong babae. Itinuro ng babae ang lugar kung saan umano siya na aksidente at doon pala namatay. Mag-ingat din sa ghost hunting, baka bulagain ng hindi inaasahan. Ang lalaking ito nakipaglaro sa mga kaluluwa sa sementeryo at pinagpakitaan umano ng kaluluwa ng batang babae. Niña! At ang isa namang ito, demonyo naman umano ang nakainkwentro sa gubat. Sa Japan, sumulpot ang imahe ng isang babae sa labas ng bintana ng kumakaripas na tren. At sa London, nakuna ng security camera ang dalawang babaeng hinahabol ng puti at malausok na anino. Sa Amerika, may kotseng minamaligno. Hinabol ng mga pulis ang isang overspeeding na kotse. At nang makokorner na ang kotse sa bakod na alambre, bigla itong naglahong parang bula. Has come to call the ghost car. Walang makapagsabi kung totoo o imahinasyon lang ang mga misteryong ito. Paul Henson, Patrol ng Pilipino. Sinariwa naman ang isa sa mga bagong milyonaryo ng kapamilya Deal or No Deal ang pagkapanalo niya sa game show. Ang namayapang anak daw niya ang tumulong sa kanya na piliin ang winning case. Nagpapatrol, Jane Castañeda. Pinapanood sa amin ni Edna Amarilye ang BCD nang siya'y manalo ng 1 milyong piso sa Deal or No Deal. Dito raw pinatunayan ng pumanaw na anak na si Ju na patuloy niyang sinusubaybayan ang kanilang pamilya. Sabi ni Edna, mistulang binulungan siya ni Ju na number 7 ang kuning attache case. Inad ko yung birthday niya, March 27, 1993. Pag tinotal mo yun is 34. So 3 plus 4 is 7. Sa panaginip, sinabi rin daw ni Ju na huwag pipiliin ang number 25. Nagtiwala si Edna sa anak, kaya kahit halos 500,000 piso na ang alok ni banker, number 7 pa rin ang kanyang pinili. Kahit na isang taon na ang lumipas, nag-uumapaw pa rin sa tuwa ang pamilya ni Edna tuwing binabalikan ang anilay mensahe mula sa kabilang buhay. Sabi nga nila ang swerte-swerte ko kasi may angel na ako. May messenger na ako papunta kay Jesus. 12 anyos lang nang mamatay si June nang siya'y mabundol. Bigla raw kasi itong tumawid para manguha ng paboritong bugambilya. Maraming problema din. Okay lang, basta sama-sama kayong pamilya. Yun ang importante. Yun ang, para sa akin, yun ang pinaka-mission niya. Kaya siya, pinahiram sa amin. Ang pagkamatay ng kanyang anak na si Ju ang nagdulot ng matinding hinagpis kay Edna. Pero ito rin ang humanap ng paraan para ang kanyang ina ay ngumiting muli. Jane Castañeda, Patrol ng Pilipino. At para naman sa ating ulat kaalaman, ngayon ay araw ng patay at lumalabas ang maraming uri ng takot o phobia. Narito ang ilang kakaibang uri ng phobia. Ang nyctophobia ay ang takot sa kadiliman o sa gabi. Ang coulrophobia naman ay ang takot sa mga clowns o payaso. Maraming taon takot sa number 13. Ang tawag dito ay three-sky decaphobia. Ang thanatophobia ay ang di may paliwanag na takot sa kamatayan. Ang necrophobia naman ay ang takot sa mga bangkay. May kakaibang takot sa paggamit ng mahabang salita sa mga talumpati at pagsusulat. Ang tawag dito ay hippopotomonstro esquipedaliophobia. Ang tawag naman sa Halloween phobia o sa araw ng mga patay ay samainophobia at nararamdaman ito ng marami sa araw na ito. Ito po inyong Kuya Kim nagsasabing ano pa man ang phobia nyo sa bawat pagsubok ng panahon, laging tatandaan na ang buhay ay weather-weather lang. Susunod, Aubrey Miles agaw pansin sa Halloween party. Tunghayan sa pagbabalik ng TV Patrol World.